mom is my dad's wife. Bakit ang kabit na yan ang nakalagay sa papel? Singhal ni Amira. Umiiyak na ito habang sinasabi niya yon. Siguro pinaikot niya ang utak ni daddy para mapasa kanyang mana. Tumayo ako at hinampas ang lamesa. Nagulat sila sa ginawa ko. Attorney, pwede mo bang basahin pa? Huwag mong alalahanin si Tita Talina. Mariin kong sabi. So, Mrs. Athena Villamayor will have the 30% shares of the company, the mansion and the plantation. No! Buong lakas na protesta ni Tita Talina. I am his wife. I am his wife. Attorney, everyone knows that. Puno na ng luha ang kanyang muka. And what are they doing here? Tinuro niya ang mga soto. Bakit sila narito, ha? They are not part of the family. Tumikhim si Tito Antonio. We're just here as proof, Talina. Kami ang witness sa kasal ni Athena at Emelion. Namilog ang mata ko. Hindi ko akalain na pinaikot mong kaibigan ko. 10 taon siya nagdusa sa piling mo na walang alam. At pinaniwala mo siya ay asawa mo. At may mga anak kayo. 10 years? Nagugulat na tanong ni Tita Talina. Nakaalala na siya? Huwag kang tanga, Talina. Si Tita Rufa. Matagal nang nakaalala si Emelion. Probably 10 years ago. Hindi niya matanggap na nawalay siya sa asawa at anak niya ng ilang taon. Kaya hindi siya bumalik. No! Napaatras si Tita Talina. No! He tricked me! Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Sabat ko, napatingin siya sa akin. Hindi ikaw ang asawa ni Papa. Ang nanay ko ang totoong asawa ni Papa. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang kakapalan ng mukha mo para lang itapon ng nanay ko papalayo. Ano bang nagawa ng pamilya ko sa'yo? Hindi siya sumagot. Hinaplos naman ni nanay ang braso ko kaya napaupo ako. Pinunasan kong luha na tumulo sa mata ko. Hindi ko na kaya itong mga nalalaman ko. Tumikhim ang attorney. 70% of the remaining share will be given to the legitimate daughter. Napalunok ako. Nakita kong pag-asa sa mata ni Amira nang narinig iyon. Kinuyom ko ang kamao ko. 70% of the share will be given to Ashley Brielle Villamayor. Kumalabog ng mabilis ang tibok ng puso ko. Parang tumigil ang mundo ko nang narinig ko yon. Masaya ako dahil sa akin napunta, pero nalulungkot ako na iyon na lang ang naging bawi ni Papa sa amin. Hindi na namin siya makasama. Ang tensyon ng mga media ay naibalik kay Tita Talina nang nawalan ito ng malay. Nagkagulong buong media at saka nagtawag sila ng ambulansya. Kinagat ko ang labi ko at nasulyapan ko si Leonardo na nakatitig sa akin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at saka pinunasan ng luha sa aking mata. Nagkagulo na ang lahat. Marami silang tanong at para silang na-traidor sa nalaman. Buong mundong nanonood ang nakaalam sa revelasyon. Ang kanilang hinahangaan na pamilya ay isang peke at hindi totoo. Mrs. Soto, napasinghap ako at napaatras nang hinarangan ako ng isang reporter. Siya lang mag-isa, ngunit nang nakuha ng atensyon ng iba'y nagsilapitan sila sa akin. Sa takot na baka ako'y maipit ay napaatras ako. Nagpalinga-linga ako upang makahanap ng malulusutan. Ngunit bago ko pa yun magawa ay may isang malamig na kamay na humawak sa braso ko at hinila ako. Napasinghap ako at napatingala. Umusbong ang galit sa aking dibdib nang nakita ko na si Leonardo iyon. Hindi na tuluyang nakalapit sa akin ng iba pa dahil hinarangan na sila ng mga tauhan ni Leonardo. Bitiwan mo nga ako, galit kong sinabi. Saka pilit hinila papalayo sa kanyang aking kamay. Shut up! Galit niyang sinabi pabalik na nagpagulat sa akin ng husto. How could you get mad at me? I shouted back. Pinagtitinginan na kami ng mga empleyado habang hinihila niya ako. Nasa kumpanya pa rin kami ni Papa, kaya gumawa kami ng eksena. Ayoko na siyang makausap. Ayoko na sa kanya. Masyado na niyang pinakomplikado ang lahat. Masyado na niya akong sinaktan. Masyado na akong naguluhan sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin? Sigaw ko nang pumasok kami sa elevator. Nang sumarado ang pinto ng elevator ay agad niya akong isinandal sa malamig na dingding. At saka agresibong siniil ng halik. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. At saka tinulak siya papalayo sa akin. Nang magawa ko yun ay sinampal ko siya at nagsimulang tumulo ang luha ko. How could you kiss me?
Galit kong sinabi habang tumutulo na ang luha ko. After what you have done? Nagsusumamo na ang kanyang mata ngayon habang pilit na lumalapit sa akin. Baby, Don't call me that. Pagputol ko sa kanya. please, let me explain. Explain what? Sigaw ko at saka mas lalo siyang tinulak papalayo sa akin. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin? Malinaw sa pandinig kong sinabi mo. Malinaw na malinaw ang mata ko. Nagkahalikan kayo ni Amira. You said it to yourself that you love her. Ano tong ginagawa mo ngayon? Tigang na tigang ka na ba? Kaya gagamitin mo ako ngayon? Halos lumabas na ang ugat sa aking leeg dahil sa sigaw ko. No, she's the one who kissed me. I didn't respond. Napangiti ako ng mapakla. Ano pa bang saysay ng pag-uusap na to? Pinalis kong luha sa aking mata at saka siya matama na tiningnan. You hurt me so much. Leonardo, bigla-biglaan ang lahat. Hindi mo man lang sinabi sa akin ang totoong dahilan. Bigla ka na lang naging cold sa akin. Bigla mo na lang akong iniiwasan. Kaya ano pa bang nilalapit-lapit mo sa akin? Go back to your Amira. Because I am done with you, Leonardo. Sumikip ang dibdib ko. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Nakahinga ako ng maluwag at saka dali-dali na lumabas. Dumiretso ako sa parking lot at saka na unang sumakay sa van na mag-isa. Nang nakapasok na ako, napahagulhol na lamang ako habang nasa mukha ko ang aking mga palad. Sobrang sikip na ng dibdib ko. Maraming nangyari. Kahit pa nagapi na namin si Tita Talina, wala pa ring saya sa akin. Hindi dapat ako umiiyak dahil baka makakasama sa baby. Hindi dapat. Humugot ako ng malalim na hininga at saka huminahon. Pinalis kong luha sa aking mata, gamit lamang ang aking kamay, at saka sinandal ang ulo sa bintana. Ngayong nalaman na ng lahat, ano na kaya ang mangyayari? Hindi pa rin tumigil ang taga-media at naghahanap pa rin ng sagot. Pati sa bahay ni nanay ay nanggugulo. Mabuti at may mga bodyguards kaya hindi nila kami tuluyang napasok. Hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila ng bahay namin. Naghahanap ng statement galing sa totoong Villamayor. Tulala lang si nanay habang hawak-hawak ang sariling kamay. Minsan naiirita na ako sa ugali ni nanay. Masyado siyang mabait, nagpapaabuso. Kung hindi niya lang hinayaan si Tita Talina, baka hindi na sana kami nagkaganito. Matagal na sana naming nakasama si Papa at naalagaan. Tita Talina didn't seem to mind at all. Pera lang ang habol niya at ginagamit niya lang ang pera sa sariling kaligayahan niya. Ang sama talaga ng ugali. Nay, tawag ko. Hindi mo ba sila haharapin para hindi na sila manggugulo? Umiling si nanay at saka yumuko. Hindi. Wala kasing makukuha sa akin. Nay! Sinapo ko ang noo ko at saka tumabi sa kanila. Naghahanap sila ng sagot. Naghahanap sila ng statement. Hindi nila tayo titigilan hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Nag-angat ng tingin sa akin si nanay. Huwag mo nang alalahanin yon, iha. Buntis ka at masama ang stress sa buntis. Doon ako natauhan. Munti ko na namang nakalimutan na buntis pala ako. Lumalaki na ang tiyan mo. Wala ka bang balak sabihin sa asawa mo? Tanong niya. Kinagat kong ibabang labi ko. Bakit ko sasabihin sa kanya? Maghihiwalay na kami. Pagkatapos ng gulong ito, magpapile ako ng annulment. Wala namang love na namamagitan sa amin dalawa. Nagpakasal lang naman ako sa kanya para matanggap ako ni Papa. Wala siyang magagawa kundi ang pakawalan ako. At madali lang yung kay Leonardo dahil may Amira siya. Paano kung ayaw niya? Sinanay at nag-aalala akong tiningnan. May karapatan pa rin naman siya sa bata kahit papaano. Inis kong binalingan si nanay. Wala siyang karapatan sa batang to. At hindi ko hahayaan na mawalay ang anak ko pagdating ng panahon. Kung gusto niya ng bata, gumawa sila ni Amira. Tumayo ako at saka bumuntong hininga. Matutulog na ako. Naglakad ako paakyat ng hagdan. Sobrang dami nangyari ngayong araw. At hindi ako mapapanatag dahil alam ko na may plano na naman si Tita Talina. Hindi yun susuko because she is desperate for money. I wonder kung ano nang kanilang ginagawa ngayon. Gusto ko nang magtungo roon at palayasin sila sa pamamahay ni Papa. Wala silang koneksyon sa buhay namin. Isa lang silang mapagpanggap na tao. Hindi namin sila kamag-anak o kung ano pa.
Kaya deserve nilang mapalaya sa mansyon na yon. Ang dami-dami niyang sinira. Pinaniwala niya si Papa. Pinaniwala niyang publiko at hindi hinayaan na magsalita ang mga Soto. Kinuhanan niya ng asawa si nanay at higit sa lahat, inagawan niya ako ng Papa. Nang nasa kama na ako'y sunod-sunod na text ang natanggap ko mula kay Jelay at Jam. Nakita nilang video at saka sobrang mangha at gulat nila. Hindi ko muna sila sinagot dahil wala ako sa mood. Iniisip ko pa rin ang nakakaawang mukha ni Leonardo. Bakit siya nagmamakaawa? Hindi ba't siya rin ang gumawa ng problema namin? Ano na naman ang gusto ng lalaking yon? Sinabi na niya sa mismong mukha ko na hindi niya ako mahal. Mahal na mahal ko na siya pero hindi ko na masabi sa kanya. Wala na akong lakas para sabihin sa kanya nang nalaman ko na hindi niya ako mahal. Tumulo muli ang luha sa aking mga mata at saka niyakap ko na lang ang binti ko at saka isinubsob ang mukha ko sa binti ko. Please, help me solve this, Papa. Pinikit ko ang mata ko at saka hinayaan na tumulo ang luha ko. Ano po ang ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ko nang nakita ko si Tita Rufa at Tito Antonio sa sala namin. Umagang-umaga at pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko sila na inaasikaso ng mga kasambahay. Mabutit hindi pa masyado halata itong tiyan ko. Ayokong malaman nila hanggat maaari. Ngumiti si Tita Rupa sa akin. How are you, Iha? Hindi po ako mabuti. Diretsahan kong sinabi. Nanatili lang akong nakatayo malapit sa hagdanan habang tanaw sila. Malungkot akong tiningnan ni Tita Rufa. Hindi na ba talaga kayo maaayos ng anak ko? Tanungin niyo po ang anak niyo. Siya ang gumawa ng problema namin. At wala na akong balak maging involved sa buhay niyang magulo. Pasensya na po kayo pero ayokong pag-usapan ng tungkol sa anak niyo, tita. Umawang ang labi nila pareho. Iha, ngumiti ako sa kanila. Naintindihan ko po kayo pero sana naman respetuhin niyo rin ang nararamdaman ko. Masaya kami ng anak niyo pero isang araw bigla na lamang siyang nag-iba at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung bakit. Ngayon ay wala na akong pake kung ano yon. At naiinis ako sa kanila dahil alam naman pala nila na si nanay ang tunay na asawa ni Papa. Ngunit nilihim nila. Pero siguro ayaw din nilang ma-involve kaya ganon. Narinig kong pabuntong hininga ni Tito at saka sabay silang tumayo. We are sorry for what my son did to you. But my son is a Soto. He will not let go easily. He will not let go of you. He will do anything to have you back. Kahit persahan pa, hindi mo kilala ang anak ko, Iha. Huwag mo sana siyang i-underestimate. Namilog ang mata ko at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Napakapit ako sa may pader dahil sa kaba at rinig na rinig ko ang pagtibok ng puso ko. Napalunok ako. Ngumiti si Tito sa akin. Sige, Iha. Narito lang talaga kami para kumustahin ka. Huwag mo sanang kalimutan ang sinabi ko. Pag-aari ka pa rin ng anak ko. Umawang ang labi ko habang sinundan ang kanilang pag-alis sa aming bahay. Napaupo na lang ako sa sahig at pinakiramdaman ng dibdib ko. Nang nakita ako ng isang kasambahay ay natataranta siyang lumapit sa akin. Diyos ko, ma'am. Ayos ka lang po. Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Tumayo ako at saka tulalang bumalik na sa aking kwarto. Parang pagbabantaan dating sa akin ang sinabi ni Tito. Natatakot ako. Totoong natatakot ako. Ano bang kayang gawin ni Leonardo? Kinuyom ko ang kamao ko at saka padabog na sinarado ang pinto. Sinadya niya bang buntisin ako? Bigla akong namutla. Kung totoo man yun ay hayop siya. Ang sama-sama niya kung ganon. Kung totoo man itong nasa isip ko, mas lalong hindi niya deserve malaman na magkakaanak na kami. Nang huminahon na ang media, maaga akong umalis patungong mansyon. Nakaramdam ako ng kaunting awa. Pero kung maaawa ako sa kanila, baka abusuhin naman nila. Hindi nga sila naawa sa papa ko. Hinututan nila at pinaniwala. While his real family was abandoned, his fake family manipulated him. At nang bumalik ang alaala, wala nang lakas para bumalik. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Pagpigil sa akin ng mayordoma sa harap ng pintuan, tinaasan ko siya ng kilay. Sino ka para pigilan ako? Umawang ang labi niya at kita kong paglunok niya. Utos ni Senyora Talina. Humalukip-kip ako. Hindi niya ito bahay. At mas lalong hindi niya matatakasan ang problemang ito. Huwag ka mag-alala.
Ngumiti ako sa kanya ng peke. Sasama ka naman kay Tita Talina sa pag-alis sa mansyong ito. Nilagpasan ko siya papasok kasamang mga bodyguards ko. Tahimik lang ang ibang mga katulong nang nakitang pumasok ako. Nakita ko rin si Sofia sa hagdan at si Tita Talina na nasa sala. Yakap-yakap ang jar na nilalagyan ng cremated body ni Papa. Tumigil ako sa kanyang harapan at saka tinaasan siya ng kilay. Sad girl ka na pala ngayon. Tigilan mo ako. Hindi mo ako mailalayo kay Emilyon. Sinamaan niya ako ng tingin. Tumawa ako. Huwag kang mag-akting-aktingan dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman tuluyang maghihirap dahil may Leonardo si Amira. Yayaman ka pa rin, Tia Talina. Ang kaso lang, kailangan niyo nang umalis dito. No! Sigaw niya. I will never live here. This is my place. At akong tunay na asawa ni Emilyon. I should be the one to inherit these properties. Akong naghirap sa lahat. Bumuntong hininga ako sa kasinenyasan ng mga bodyguards ko. Alam na nilang gagawin nila. Nataranta si Tita Talina at agad na patayo. Nang pinasok ng mga bodyguards ko ang silid niya, narinig ko rin ang sigaw ni Amira. What are you doing? You prick? Singhal ni Amira. Guards! Palayasin yung babaeng to! Intruder! I smirked. Huwag kang mag-alala, Amira. Aalis lang naman kayo sa bahay na to. Hindi kayo belong dito. At hindi ka nasusundin ng mga tauhan ni Papa. Hindi ikaw ang boss dito, kundi ako. No! Singhal niya at nagmadaling umakyat patungo sa ikalawang palapag. Narinig ko ang pagprotesta sa kanyang boses habang nilalabas na ng mga bodyguards ko ang mga gamit niya mula sa kwarto. Nang binalingan kong hagdanan ay nakita ko si Sofia na nakayuko lamang. I suddenly felt bad on her. Bumuga ako ng hangin at saka lumapit sa kanya. Sofia, tawag ko sa kanyang pangalan. Nag-angat siya ng tingin sa akin at nakita kong luha sa kanyang mata. Sumikip bigla ang dibdib ko at biglang na-guilty. Ate, don't worry. Aalis po ako. Hindi po ako sasama kay Mommy. Kumunot ang noo ko. Ha? Umiling siya sa akin. Pasensya na talaga kasi kinuha namin ang dapat ay sa inyo. Ampun lang ako at walang magawa kundi sundin siya. I knew from the start that we're not Daddy's real family. But I kept quiet. Sorry po. Mabait si Sofia. Hindi katulad ni Amira. She was treated differently. Hindi siya tinatrato ng tama ni Tita Talina dahil mas pabor pa siya kay Amira. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin ang mga tili ni Amira. You don't have to say sorry because it's not your fault. Hinawakan ko ang kanyang muka. Go somewhere far from them. Don't worry. I will provide for all of the expenses. Ngumiti ako sa kanya. Just stay away from them, okay? Mas lalo lamang tumulo ang kanyang luha at napasinghap ako nang bigla niya akong niyakap. Thank you po. Sorry po. Humagulhol siya sa balikat ko. Bumuntong hininga ko at saka niyakap siya pabalik. Nang humiwalay ay nginitian ko siya. Go. Tumango siya at agad bumaba ng hagdan. Kumuyom ang kamao ko at saka nagpatuloy sa pag-akyat. No! I am not going to leave. This is my room and this is my house. Sigaw ni Tita Talina habang hinaharang ang sarili sa pinto. Nasa labas ng kanyang mga gamit. Tita Talina, kung ayaw mong umalis, pwede mo kaming pagsilbihan dito. Sambit ko sabay ngisi. Mahal na mahal niyo talaga ang mansyon? You! Tinuro niya ako. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan? Tingin mo natatakot ako? Tinatakot ba kita? Tanong ko pabalik. Hindi kita tinatakot, Tita Talina. Pinaalis ko lang kayo kasi deserve niyo namang umalis. In the first place, this is not yours. Ang kapal naman ng mukha mo. Nabuking ka na nga at lahat-lahat hindi ka pa rin umaalis. I hate you! Biglang sigaw ni Amira habang lumuluha. Nakaupo na siya ngayon sa sahig habang yakap-yakap ang kanyang bag. You are so evil! We are still Daddy's family! We love him! We love him! Why can't you just let us here? Kinagat ko ang ibabang labi ko. You don't deserve to be here. Even though you love Papa, it doesn't change the fact that you are a part of Tita Talina's plan. Hindi ka taga rito. And you are not a real Villamayor.
Ninakawan niyo kami. Maibabalik mo bang mga sinabi sa akin ng mga tao? Maibabalik mo ba yon? Hindi ako anak sa labas. Nang tanging hagulgol na lang ang naririnig ko ay inutusan ko na muli ang mga bodyguards ko. Alisin niyo na sila rito. Isama niyo na rin ang mga loyal Tita Talina supporter sa pag-alis. Ayokong madungisan ulit ng mga masasamang espiritong pamamahay na to. Bumuntong hininga ko't saka tumalikod na. Kahit na alisin mo kami rito, hindi na babalik si Leonardo sa'yo because he is mine and I am pregnant. Namilog ang mata ko't gulat na gulat siyang nilingon. Ngumisi siya nang nakita niyang reaksyon ko. Sumikip ang dibdib ko sa narinig. Para akong pinaslang ng harap-harapan. Para akong nanghina nang narinig iyon. The fact that she is pregnant too makes me want to die in front of her. Gusto ko siyang sigawan, sampalin at sabunutan, pero hindi ko magawa. Nanatili lang akong gulat habang nakatingin sa kanya. I am pregnant, Ashley. Hindi mo na siya mababawi sa akin. Gusto kong maiyak pero pinipigilan ko muna. I don't want to be a loser. Just, I don't care. Nanginig ang boses ko. Huwag kang mag-alala. Maghihiwalay na rin naman kami ni Leonardo. And the world doesn't care dahil alam kong demonyita ang isisilang mo sa mundong ito. Matapos ko yung sabihin ay tumalikod na ako at bumaba na ng hagdan. Habang papalabas na ako ng mansyon, kumikirot lalo ang puso ko at nanunubig ang mata ko. Leonardo, how could you do this to me? Nakatulala ako sa kawalan habang binalita sa akin ni nanay na nakaalis na sina Amira at Tita Talina. Hindi ko siya sinagot at tuloy-tuloy lang ang agos ng luha ko. Nang napansin ito ni nanay ay nataranta siyang lumapit sa akin. Yumuko siya at saka hinawakan ng mukha ko. Hinaplos niya rin ang basang pisngi ko at saka nag-aalala kong tiningnan. Anak, what's wrong? Inangat niya ang mukha ko. May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Pumikit ako at walang sabi-sabing niyakap siya ng mahigpit. Nakabalik na kami sa bahay. Habang nasa terasa ako ng ikalawang palapag, akala ko magiging masaya na ako kapag napaalis ko ng mag-inang yun. Pero mas lalo lang pala akong nasaktan. Amira is pregnant and she claimed that Leonardo is the father. Anong laban ko ron? Kahit naman ako ang asawa, hindi naman niya ako mahal. Kiniyom ko ang kamao ko habang humahagulgol na nakayakap kay nanay. Hindi ko na kaya itong nararamdaman ko. I just want to get away from here. I just want to escape and live a peaceful life somewhere. Palagi kong pinapaalalahanan ng sarili ko na buntis ako. Na makakasama sa baby ang mas stress. Pinunasan kong luha sa aking mata at saka humiwalay sa yakap. Nay, nanginginig kong tawag sa kanya. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang lumayo dito. Paulit-ulit kong ipinilig ang ulo ko habang hinahabol ang aking hininga. Nay, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa magiging anak ko dahil sa mga nangyayari dito. Sambit ko at nagpatuloy naman sa pag-agos ang luha ko. Ayoko na rito, Nay. Niyakap muli ako ni nanay at hinaplos ang buhok ko. Anak, patawarin mo sana ako ha. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. I trusted him, anak. Kasi sabi niya sa akin ay mahal na mahal ka niya. I am truly grateful about it. Pero sinaktan ka lang niya. Kasalanan ko, anak. Kasi pinagkatiwala kita sa kanya. Nay, gusto ko na talagang umalis dito. Halos pagmamakaawa ko na. Aalis tayo, anak. Napasinghap ako at saka nag-angat ng tingin kay nanay. Ngumiti siya sa akin at saka hinawakan ng mukha ko. Naaalala mo bang sinabi ng papa mo sa atin? May bahay siya sa ibang bansa, anak. Kung pumayag ka noon, baka doon na tayo nakatira ngayon. Kung gusto mo, doon na tayo magtungo. Ipagkatiwala muna natin sa malayong kamag-anak ni Emilio ng kumpanya. Si nanay. Suminghot ako at saka tumango. Walang mas magandang gawin kundi ang umalis sa bansang ito. Marami ng mga nangyayari at kung mananatili pa ako rito, hindi ko na alam kung anong susunod na mangyayari sa akin. Kalat na ang balita at gulong-gulo na ang lahat. Gusto ko munang pahupain ang issue at gusto ko rin lumayo muna sa lahat ng ito. Wala na rin namang saysay kung mananatili pa ako rito. Hanggat nakikita ko si Leonardo, hindi ako magiging maayos.
Saan ka pupunta, anak? Si nanay nang nadatnan niya akong nagsusuot ng doll shoes kinaumagahan. Tiningnan ko siya. Nay, pupunta muna ako sa bahay ng asawa ko. Namilog ang mata niya at saka pinasadahan ako ng tingin. Anak, buntis ka. Paalala niya sa akin. Tiningnan kong sarili ko. Hindi naman halata, Nay. Pero, magiging okay lang ako, Nay. I assured. Hindi naman ako magtutungo roon para sa walang kwenta kong asawa. May kukunin lang ako at pagkatapos nito'y aalis na tayo sa lugar na ito. Bumuntong hininga siya at saka tumango. Sige anak, mag-ingat ka. Tumango ako at saka lumabas na ng bahay. Pagdating ko sa bahay ni Leonardo ay nagsingha pa ng mga katulong nang nakita ako. Wala pa rin naman nagbago sa buong bahay at katulad pa rin noong huli ko itong nadatnan. Ma'am! Ngumiti ako sa kanila. Hindi po ako magtatagal, may naiwan lang ako rito. Malungkot na tiningnan nila ako. Hindi na po ba kayo makikipagbalikan kay sir? Malungkot na tanong sa akin ng isa sa mga kasambahay dito. Araw-araw po yun naglalasing. Napasinghap ako pero hindi ko pinahalata na nagulat ako. Bakit naman siya maglalasing? Ngumiti ako sa kanila ng mapait. Hindi na at huwag niyo na lang sabihin kay Leonardo na narito ako. Saglit lang talaga ako. Wala silang magawa kundi ang tumango. Umakyat ako sa ikalawang palapag at saka dumiretso sa dating kwarto ko.